Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Sana po ay mapili ninyo itong sulat ko. Sumusulat ako dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lugar na kinakainan ng lahat. Ngunit ang lihim nito ay matagal ko nang pinapasan at ngayon ay handa na akong ibunyag. Ako po si Lando, isang dating tsuper ng tricycle sa aming lugar. Ang karenderya ni Aling Bising ay sentro ng aming bayan. Ang bawat luto niya, lalo ng adobo at menudo ay parang may magic. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami nagdududa. Si Aling Bising ay hindi pangkaraniwan. Siya ay may edad, pero malakas. Ang pinansin ko lang noon ay ang kanyang labis na putla at ang kanyang kamay. Palagi itong nakatago sa mahabang manggas. Pero kung minsan ay makikita mong napakapayat at napakakinis nito. Na parang hindi ito kamay ng isang babaeng nagluluto. Ang pagdududa ko ay nagsimula ng sunod-sunod na may nawawala sa aming bayan. Mga taong madalas umorder kay Aling Bising o mga taong naglalakad pa uwi ng gabi. Isang gabi, bandang 8 p.m., may kailangang ihatid akong pasahero. Dinala ko siya sa isang sulok ng baryo at doon ako napadaan sa gilid ng karenderya ni Aling Bising. Wala siyang ilaw, pero may bahagyang liwanag na nanggagaling sa likod ng kusina niya. Narinig ko ang isang tunog na hindi ko makalimutan. Hindi sigaw, kundi isang tunog ng malalim na paghila at pagmuya. Isang tunog na parang may hayop na kumakain ng malaking buto. Rinig na rinig ko, parang nasa ilalim lang ng bintana ko. Huminto ako. Ang amoy ay naging matindi. Amoy ng lutong sibuyas at bawang na hinaluan ng amoy ng bakal. Parang dugo. Tumingin ako sa bintana ng kusina at nakita ko si Aling Bising. Nakatalikod siya. Hindi niya nakita na nakita ko. Ang ginagawa niya ay hindi pagluluto. Ang kanyang likod ay nakayuko at parang may malaking bitbit siyang bagay na hindi ko matukoy. Ngunit ang napansin ko sa kanyang likod ay ang kanyang balikat na parang gumagalaw sa ilalim ng kanyang lumang damit. At ang anino sa dingding ay nagpakita ng isang malamya, mahaba at manipis na anino na tila hindi tugma sa kanyang katawan. Nang sumunod na araw, umorder ako sa kanya. Ang adobo ay sobrang sarap, pero sa pagpakataong ito may napansin ako. Ang laman ay sobrang lambot at ang istruktura ng buto ay kakaiba, parang sobrang pino. Halos parang spinal column ng tao. Ang sarap, Aling Bising, sabi ko habang pinipilit kong ngumiti. Ay, salamat naman, Lando. Sagot niya at doon lumingon siya. At sa unang pagkakataon, napansin ko ang mga ngipin niya. Hindi ito prominent na parang hayop, ngunit ito ay sobrang puti at matatalim. At ang kanyang ngiti ay umabot hanggang sa kanyang tenga. Masarap talaga yan, buluhon niya habang nakatitig sa akin. Bagong katay. Hindi na ako bumalik doon. Ngayon nagtatago ako at kailangan kong umalis sa bayang ito. Pakiusap, ibahagi ninyo itong kwentong ito. Dahil sa tingin ko, ang karinderya ni Aling Bising ay hindi na lang nagluluto para sa tao. Nagluluto na rin siya gamit ang tao. Ang bawat adobo ay isang pagpapakain at ang bawat pagkawala ay isang sangkap. Mag-ingat po kayo.